Kapag tayo po ay magre-repaint, kailangan pa bang bakbakin yung pintura? Depende po yan. Ang binabakbak lamang ay yung may mga bulutong, yung mga natutuklap, yung may mga crack, at may mga kalawang. Dito po sa tangke na ito, no, itong gas tank, ang stock paint po, no, o yung original paint, o yung pagkakabili, ay kulay dilaw po, no, yung yellow. So, itong nakikita yung silver, ayan, repaint na po yan. So, dito, bakit ko tinatanggal yung silver? Kasi malambot po yung pagkakatuyo at hindi makintab. Baka hindi magandang klase yung ginamit na pintura. Bakit ba hindi na lang bakbakin lahat at gamitan ng paint remover o ng strip sol? Sayang po, kasi kapag mga original paint o yung nung binili niyo po ito, yung po yung kulay niya, eh napakatibay po ng kapit. Kasi galing nga po yan sa kasa. Huwag na po nating babakbakin kasi matitibay po talaga ang stock paint. So, kung maganda rin naman yung pagkaka-repaint, hindi naman basa-basa ito babakbakin eh. Pwede nyo pasadaan ito ng lihang 800 grit to 1000 grit at pwede na nating kulayan. So, kung maganda po, no? Kung wala nang mamasilyahan, wala nang malalalim na gasgas, at wala mga bulo-bulutong. So, katulad po nito, kaya ko lang tinatanggal yung silver, dapat pinadaanan ko lang ng lihang 800 grit. Kasi nga po, hindi po maganda yung pintura. Wala siyang kintab. So, nung nililiha ko, ay hindi maganda tuyo. Naglilibag. So, kaya obligadong tanggalin. So, kung mapapansin nyo, ayan, parang nagtatlong kulay. Silver, tapos gray, at yellow. Itong gray po, ayan, yung napapansin nyo yan, yan ay primer na po yan. Parang ginamitan po ito ng epoxy primer gray or urethane gray. Pwede din nyo po hindi sagarin yan. Unless na lang po kung mayroong mga malalalim. Lihain nyo na magaspang. Kahit hindi nyo nasagarin, masilyahan nyo na lang ng body filler. Ayan, katulad itong portion na to, ito, lubog po to, may dating masilya to. So, binakbak ko na po yung masilya kasi nga po malambot. Hindi maganda yung tuyo. So, dahil nga po itong yellow ay stock paint, hindi ko na po ito gagamitan ng paint remover. So, ito pa yung tanong. Let's say ito, naliha na po natin lahat. Lumabas na po yung dilaw. Pwede ba nating irekta na ito ng kulay? Kung let's say, kung kulay dilaw ulit, or babagoy ng kulay, okay lang po ba na i-base coat na kaagad? Okay po, pwede na natin i-base coat. Pasadalan po natin ng liyang 800 to 1000 grit. Wet sanding po. Then, sabunin po natin ng dishwashing liquid. Basta siguraduhin lang po natin na napasadaan po lahat ito ng liha. Wala po tayong may skip po, no? Kailangan mapasadahan, lalo yung mga edge niya, yung mga kanto. Then, sasabunin po natin ang dishwashing liquid. Talaga linis na linis po. Kasi hindi maiwasan na ito yung nagkaroon po ng mga langis-langis. So, ayan po. Pwede na po nating kulayan. So, yung interval naman po ng pagkukulay. Ilang minuto po ba? Dalawang klase po kasi yung pinturang ginagamit. Meron pong acrylic, katulad po ng mga aerosol, no? Yung mga spray paint, at urethane type po, no? Matagal na po kasi yung acrylic, yan po yung unang pintura sa automotive. Then, ito na nga po yung urethane type na two-component system. Kasi yung acrylic ay single component lang, no? Wala po siyang catalyst. So, kapag nagbuga po kayo ng acrylic type o yung mga aerosol lamang, i-primer nyo muna para makasiguro po tayo maganda yung kapit. Pero sa urethane type po, kahit wag na po nating lagyan ng primer, pwede na po nating kulayan. Basta wala pong lumabas na metal na kagaya po niyan. Ayan. Yan, maobliga po tayong bugahan to ng primer. Yung may mga lumalabas. Kahit hindi na po lahat i-primer. Ayan, pwede po yan. Pero dahil maliit lang naman po ang ating bubugahan, i-primer nyo na po lahat para pantay. At yung mga tama po, gas-gas, posibleng makita nyo na po yan kapag binugahan ng primer. So, ayan, pwede nyo na ispatan ng masilya. So, ilang patong po ba pagka tayo ay magkukulay? Minimum of 3 coats. Minsan sa 2 patong, kung inakala nyo, pantay na. Sa urethane type naman po, makatawang po yan. So,
pwede na po yan. Pero para makasiguro po kayo, gawin na po nating 3. Mag-interval lang po tayo, at least 15 minutes. Ayan, dapat ba bang magliha every time na magre-recoat? Ang pagliliha po, depende, no? Kung tayo yung nasa open space lamang, wala naman tayong shop na maganda, yung kulong, ay maobliga po tayo na patuyuin muna natin ito mabuti, then pasadaan po natin ng lihang 800 grit para mawala po yung gaswang o yung mga bootleg, i-wet sanding po natin. Pero kung wala naman po dapat lihain, after 15 minutes, pwede nyo na bugaan ulit ng kulay. So, sa pagliliha po, no, lalo't ipa-final coat na po natin. Third coat. Meron pong pintura na hindi dapat lihain after ma-final coat bago i-top coat clear. Ito po yung mga uri ng pintura na may metallic at mica o yung may mga parang glitters. So, kasi po yan, kapag yan ay niliha, let's say, binugaan na po natin to na mayroong mica. Niliha lang po natin na yung may bootleg o yung gaspan. So, niliha po natin ng 800 to 1,000 grit. So, mangyayari po yan, magagasgas po yung mica o yung metallic, mag-uneven shade na po yan. Hindi na po pantay ang kulay. Bugaan na lang po natin ulit ng medyo pa-miscoat lang para pantay po yung metallic niya o mica. Then, bugahan na po natin ito ng urethane top coat clear. Then, kapag natuyo na po yung urethane top coat clear, saka po natin pasadaan ito ng lihang 1,000 grit para kuminis po siya. Wet sanding din po. Linisin lang po natin mabuti, saka po natin applyan ng second coat. Minimum of 3 coats nga po pala pag urethane top coat clear para ma-achieve po natin yung ganda ng intab, no? Ilang po ba ang minuto ang interval or plus off ng urethane top coat clear? 15 minutes po, pwede na tayong mag-recoat ulit. Pero depende po yan, no? Eh, nasa outdoor nga tayo, nadapuhan ng hayop o ng dumi, siyempre, papatuyin po natin yan dahil papasadahan natin ito ng lihang 1,000 grit. Pero ito po, no, sa pagbubuga po ng urethane top coat clear, may mga iba't ibang klase po tayo ng urethane top coat clear. Depende po ito sa brand. Meron pong hindi na po nilalagyan ng thinner. Yung mixing ratio niya ay 3 parts ng urethane top coat clear at 1 part ng catalyst. Wala na pong thinner. At meron naman pong 3 parts ng top coat clear, 1 part ng catalyst at 1 part ng urethane thinner. At meron naman po na 3 parts ng urethane top coat clear, 1 part ng catalyst, at 4 parts ng urethane top coat clear. Meron din namang 4:1, 4 na clear at 1 catalyst. So ano ba ang magandang gamitin dito? Kapag tayo po ay nasa outdoor, open space, hindi po naiwasan yung mga dapo po ng mga hayop o mga kulisap at the same time mga alikabok, no? Siyempre, patutuyin po natin. Let's say, nagbuga na po tayo ng first coat, nadapuan po. Ang kagandahan po sa walang thinner na urethane top coat clear, kahit patuyin mo po to hanggang kinabukasan, kapag niliha po natin yung dumapong dumi o insekto na pantay na po, pag inirecoat po natin ay hindi po siya nagkakaroon ng reaction o yung kulo o yung kumukulubot. Doon sa mga konti lang ang thinner, medyo okay din, no? Kung i-compare sa maraming thinner. Katulad po ng Ansal urethane top coat clear na Carcio, marami pong thinner yan. Kung kano po karami yung top coat clear na may catalyst na po, no, o yung catalyzed na top coat clear, ay ganun din pong karami yung urethane thinner. So, nakakatakot po na patuyuin ng matagal, taka tayong magre-recoat kasi minsan hindi maiwasan na magkaroon po siya ng reaction o kulo. Maganda po yung Ansal. Diyan po ako nagsimula na magpinta ng urethane top coat clear. Napakatibay po niyan. Napakakunat. Yun nga lang po, sobrang selang. Kapag nadumihan yung ating first coat o yung second coat, pag niliha po natin at ito po ay nirecoat natin dahil nakatuyo nga po ng matagal, minsan po nagkakakulo. So ngayon, kung ang shop natin ay kulong, ay magandang klase naman, gumamit po kayo na Ansal. Talagang sobrang ganda po, no? Pero ngayon, kalimitang ginagamit ko ay K92. Ang K92 kasi,
ay 3 parts ng urethane top coat clear at 1 part ng catalyst or hardener. So, wala ng thinner. Hindi po siya maselan. Matibay rin naman po. Maganda rin pong klase. Kapag nadumihan po, di pinatuyo nyo mabuti, then dilihan ng wet sanding, pagbugan nyo po ulit ng K92 top coat clear, okay po, hindi po nagkakaroon reaction. So, hanggang ngayon, hindi pa po ako naka-encounter, no? Kung i-compare sa Ansal urethane top coat clear na hindi maiwasan kapag matagal na pong nakatuyo at ito yung nirecoat nyo, lalo't napakapal pa yung inyong buga. Yung makikita nyo po, nagkaroon na po ng reaction, nagkaroon na po ng kulo-kulubot. So, ayan, ano po ba ang ideal na kapal o pagko-coat ng urethane top coat clear? Minimum of 3 coats. Pero kung gusto nyo pang ma-achieve yung sobrang kintab at yung pintura ay parang nasa ilalim, nasa loob, minimum of 5 coats. Mas maigi yung kapalan kasi ang urethane top coat clear ay okay lang po yan kahit anong kapal. Hindi po siya namumutok kung i-compare po ito sa mga acrylic type na top coat clear na kapag napakapal ay nagkakaroon ng crack-crack o bitak-bitak pag nagtagal. Sana po ay makatulong sa inyo ang video kong ito at kung ito po yung inyong nagustuhan, baka pwedeng makahirit naman po ng isang like po dyan. At para naman sa mga bago pa lang sa aking channel at hindi po nakakapag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify kayo at updated po kayo sa mga video na aming ina-upload. Hanggang dito na lang po, muli po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Thank you for watching, keep safe, and God bless.